Sa pagpapatuloy, dahil sa payat na pangangatawan ni Sidokon, sinabi nito na hindi siya magaling sa laban na pisikal ang batayan, kaya't iminungkahi nito na ang magiging laban nila ay sa pamamagitan ng patagalang maubusan ng kandila. Mukhamang simple ang hamon niya, subalit naging komplikado ito nang papiliin na si Lagon sa maigsi o mahabang kandila. Hindi maiwasang mag-alinlangan ng ating mga bida kung saan ba ang kanilang pipiliin, dahil may posibleng nilagay si Sidokon na pandaraya na anuman sa mga kandila. Ang ganitong sitwasyon ay hindi madadaan sa katwiran, kaya't wala silang magagawa dito kung hindi ay manghula, at sumugal kung anuman ang kalalabasan. Gayunpaman binigyan sila ng oras ni Sidokon para makapag-isip, at dahil hirap sila Kurapika sa pagdedesisyon, iminungkahi na lamang nila na si Gon ang pumili, at pinili ni Gon ang mahabang kandila. Silang lima ay bumoto ayon sa kagustuhan ni Gon, at ibinigay na ni Sidokon ang mahabang kandila at sabay na nila itong sinindihan. Ang tanging gagawin na lamang nila ay ang hintayang maubos ang kandila, subalit hindi dapat papakampante si Gon, dahil may bumubugsong hangin ang nanggagaling sa ibaba. Kampante si Sidokon na maipapanalo niya ang laban, dahil bago pa lamang niya ibigay kay Gon ang kandila ay nakagawa na siya ng pandaraya, kaya kahit gaano kahaba ang kandila ni Gon, ay una itong mauubos dahil biglang lumakas ang lingas nito. Lingid sa kaalaman ng ating mga bida, pinalitan ni Sidokon ang kandilang ibinigay niya kay Gon, kaya't kahit mahaba o maigsi pa man ang piliin nila, may nakahandang kandila si Sidokon na pareho niyang binabad sa langis. Gayunpaman binaba ni Gon ang kanyang kandila, at mabilis na lumapit kay Sidokon upang hipan ang kandila nito. Humanga si Ippo kay Gon dahil nagawa nitong baliktarin ang laban kahit na nalamangan na ito, kaya't sa wakas ay may puntos na din ang ating mga bida. Para sa sumunod na laban ay sa pagitan nila Kurapika at Magetani, ipinakita ni Magetani ang tato niya na may mga puso, ang mga ito ay sumisimbolo sa mga napatay niya at si Kurapika ang nais niyang kumumpleto dito. Kaya naman iminungkahi niya na isang deathmatch din ang magiging laban, subalit ang totoo si Magetani ay magaling lamang sa panloloko at paninindak, at ito ang paraan niya upang pasukuin ang kalaban. Inaasahan ni Magetani na nanginginig na sa takot si Kurapika, subalit nagulat siya na mabilis lamang na pumayag ito sa kanilang deathmatch, kaya naman nagtataka si Magetani na baka ay nahihibang na si Kurapika. Sa mga oras na ito ay nangangamba na si Magetani, dahil nakikita niyang kumpiyansa pa din si Kurapika, kaya naman mas ipinakita niya ang kanyang mga muscle. Subalit alam nila Gon at Killua na isa lamang payaso ang kalaban ni Kurapika, sapagkat hindi sila nakakaramdam ng kaba at wala din namang silbi ang laki ng katawan nito. Gayunpaman umatake si Magetani at nagawa nitong mawasak ang sahig, sa lakas nito ay napaniwala niya si Leorio at Tomba. At pagkatapos ay flinex ni Magetani ang tato niyang gagambang may 8 paa. Agad itong nakilala ni Leorio at Tomba bilang simbolo ng Phantom Gang, ang mga ito ay isa sa mga pinakatanyag na mandarambong sa buong mundo. Inaakala ni Magetani na walang palya ang kanyang mga panloloko, subalit sa isang iglap biglang pumula ang mga mata ni Kurapika, at mabilis na dinakma ang mukha ni Magetani na sinundan naman ng malakas na suntok na nagpatamba dito. Sinabi ni Kurapika na ang tunay na tato ng Phantom Gang ay may kasamang numero sa loob ng gagamba, at ang mga ito ay hindi na mabilang ang mga taong napatay, at saka binalaan niya si Magetani na huwag nitong babanggitin ang Phantom Gang, kung di ay tutuluyan na niyang patayin ito. Muling bumalik si Kurapika sa kanyang grupo, inamin nito na alam naman niyang peke lamang ang tato ni Magetani, subalit nang makita niya ang gagamba ay nawala na siya sa kanyang sarili. Dahil sa takot nila Leorio, napagpasyahan nila Gon na simula ngayon ay ilalayo na nila ang kahit anumang gagamba pagdating kay Kurapika. At para sa pang-apat na laban, nagpresenta si Leorio na siya naman ang haharap sa isa sa mga bilanggo, at kapag nanalo siya malalagpasan na nila ang pagsusulit na ito. Ipinahayag ni Leorio na dapat nang alisin si Magetani sa ring upang masimulan na ang laban, ngunit sinabi ng isang bilanggo na hindi pa pwede dahil hindi pa daw natatapos ang nakaraang laban. Ipinaliwanag ng babae na deathmatch ang pinag-usapan nila ni Kurapika na laban, kaya't hindi pa ito patay bagkus nawalan lamang ng malay si Magetani. Dahil may katwiran ang sinabi ng babae, iminungkahi ni Leorio kay Kurapika na tapusin na ang laban,
subalit tumanggi si Kurapika dahil hindi niya magagawang pumatol sa isang tao na hindi na kayang lumaban pa. Iminungkahi ni Kurapika na hintayin na lamang nilang magising si Majitani, at doon malalaman kung lalaban pa ito o hindi. Subalit sinabi ni Leoryo na hindi nila pwedeng gawin iyon dahil meron lamang silang sapat na oras, kaya't iminungkahi na lamang niya na magkaroon sila ng mano-manong botohan, kung sapilitang papatayin ni Kurapika si Majitani o ipagpapatuloy na lang nila ang paghihintay. Nang mangyari ang botohan, ni isa ay walang nakilahok sa plano ni Leoryo, katwiran ni Gon at Killua na hintayin na lamang nilang magising si Majitani, dahil sobra naman kung tatapusin ito ng walang kalaban-laban. Sa pagkakataong ito sinamantala ni Tomba na umepal, ginamit niya ang sitwasyon nila ngayon upang inisin si Leoryo. Sa pamamagitan ng majority rules, si Leoryo ang tanging hindi nabibigyang halaga ang opinyon, subalit dahil na din sa ipinagpipilitan ni Leoryo ang gusto niya, nagbubunga din ito ng hindi pagkakaunawaan at haantong ito sa pagkawatak-watak ng kanilang grupo, at hindi magtatagal ay sabay-sabay na silang babagsak kagaya ng nais niyang mangyari. Samantala makikita si Hisoka na pumasok sa isang silid, doon ay hinihintay siya ng dating examinee. Naparito si Tag-Ari upang hindi makilahok sa kasalukuyang hunter exam, kung di maghiganti siya kay Hisoka sa ginawa nito sa kanyang mukha. Sabat naman ni Hisoka na ang peklat sa mukha ni Tag-Ari ay sumisimbolo sa kahinaan nito, kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa at umatake na si Tag-Ari gamit ang 4 nitong mga punyal. Patuloy lamang sa pag-iwas si Hisoka sa mga pag-atake ni Tag-Ari, subalit kahit kalahating taon ang ginugol ni Tag-Ari sa pagsasanay nito sa 4 na punyal, nagawa pa din itong masalo ni Hisoka ng walang kahirap-hirap. Sa mga sandaling ito, nagpasalamat si Hisoka sa paglilibang sa kanya ni Tag-Ari kaya't agad na niyang tinapos ito, at siya ang kauna-unahang pumasa sa 3 bahagi ng hunter exam. Matapos ang paghihintay nila ng ilang oras, iminungkahi nila sa mga bilanggo na inspeksyonin nila ang katawan ni Majitani, sapagkat ilang oras na itong tulog at hindi gumagalaw. Dahil sa kahilingan ng ating mga bida, naisipan ng babaeng bilanggo na gawing pastahan na lamang kung buhay pa si Majitani o hindi, at ang ipang pupusta nila ay ang kanilang mga oras. Kung matalo sila Gon, mababawasan ang time limit nila ng 50, at kung ang mga bilanggo naman ang matatalo, madadagdagan ang sintensya nila ng 50 taon. Sumang-ayon si Leoryo sa naisip ng babae, pumusta si Leoryo sa pamamagitan ng 10 oras ay mapapatunayan nilang buhay pa si Majitani. Sa naiisip ni Leoryo, sinadya niyang baliktarin ang ipinagdidiinan nila kaninang patay na si Majitani, sapagkat kung maliman siyang mapatunayan ngayon na buhay pa si Majitani, ay hindi pa din sila talo sapagkat mapupunta pa din sa kanila ang puntos, dahil sa naging deathmatch nila Kurapika kanina. Sinimulan ng suriin ni Leoryo si Majitani at napatunayan niyang may pulso pa ito, subalit sa kabilang banda ay napagtanto ni Killua na maaaring buhay pa nga si Majitani, ngunit baka hindi na ito magising sa loob ng 10 oras dahil sa tindi ng natamo nitong pinsala kay Kurapika. Dahil sa pag-iiba ng sitwasyon, iminungkahi na lamang ni Leoryo na muli silang magpustahan kung talagang wala ng malay si Majitani o nagpapanggap lang. Sa mga sandaling ito talaga palang nagpapanggap lamang si Majitani, at sa ngayon ay nagsisimula na siyang mabahala kung anong gagawin sa kanya ni Leoryo. Tinanggap ng babae ang hamon ni Leoryo, kaya't dinala ni Leoryo si Majitani sa gilid ng ring at balak niyang ihulog ito, bagay na ikinagulat naman ni Majitani. Tumutol ang babae sapagkat hindi pwedeng patayin ni Leoryo si Majitani, dahil hindi pa tapos ang laban nila ni Kurapika. Sinabi ni Leoryo na malugod nilang tatanggapin ang kanilang pagkatalo kung mapatay niya si Majitani, at ganap na mababawasan na ang sintensya ng mga bilanggo. Nang pumayag na ang babae sa kondisyon, binitawan ni Leoryo si Majitani at sa wakas ay inamin nito na nagpapanggap lamang siya. Tinanggap na ni Majitani ang pagkatalo, at pagkatapos ay sinabi ni Leoryo na madali lamang niyang nalamang buhay pa si Majitani, dahil sa pagdalaw ng mga mata nito. Sa wakas ay may 2 puntos na din ang ating mga bida, kaya't muling hinamon ni Leoryo ang babae na ipagpatuloy na nila ang kanilang tunay na laban. Matapos ang lahat ng mga pakulo ni Majitani, 1 puntos na lang ang kulang ng ating mga bida upang malagpasan ang pagsusulit na ito. Para sa susunod na laban, nagpakilala na ang babaeng bilanggo bilang si Lirut,
at nabighani si Leorio sa taglay na kagandahan nito. Iminungkahi ni Lirot na pagpustahan nila kung ano ba talaga ang kanyang kasarian, at dahil pinayagan ni Lirot may eksamin ni Leorio ang kanyang katawan para malaman lamang kung ano ang kanyang kasarian, agad na pumusta si Leorio na lalaki si Lirot na ikinadismaya ng kanyang mga kagrupo. Sa isip ni Leorio na kahit matalo siya sa pustahang ito ay maituturing niya pa din itong mission success, at nang sinuri na ni Leorio ang katawan ni Lirot ay abot langit ang kanyang nadamang saya. Sa pagkakataong ito, alam ni Tomba na wala sa ugat ni Leorio ang pagsusugal kaya't sigurado siyang talo na ito, at matapos ang pagsusuri ay napatunayan ni Lirot na isa siyang babae, kaya natalo si Leorio sa pustahan at 10 oras na lamang ang natitira sa kanyang tinaya. Pagkatapos nito, sinusubukan ni Leorio na mag-isip ng susunod nilang pagpupustahan, subalit wala siyang maisip kaya't hinamon na lamang niya si Lirot ng larong bato-bato pick. Mataas ang kumpiyansa ni Leorio sa napili niyang laro, subalit nagulat siya nang tumaya si Lirot ng 8 oras sa kanilang Jack and Poy. At kagaya ng inaasahan ni Lirot, muling kumagit si Leorio sa kanyang patibong, at masasabi niyang napakadaling basahin ng pag-iisip ni Leorio. Ayon kay Kurapika, mukhang simple lamang ang Jack and Poy, subalit dahil 3 kombinasyon lamang ang tama dito, nagiging komplikado ito lalo na kapag kabisado ng kalaban mo kung paano ka mag-isip. Bago magsimula, sinabi ni Lirot na nababasa niya sa isip ni Leorio kung ano ang una nitong ititira, kaya tuluyang natataranta na si Leorio. At nang sila ay magpatuloy, parehong bato ang ginamit ni Leorio at Lirot na humantong sa pagkatabla. Sinabi ni Lirot na kaya niyang tapatan ang lahat ng ititira ni Leorio, subalit sa susunod na pagkakataon ay tatapusin na niya ang laban. Dahil sa mga sinabi ni Lirot, lalong tumitindi ang pagkabahala ni Leorio, at dahil likas sa kabadong tao ang umiwas sa anumang bagay na pagkalantad, patuloy pa ding gumamit si Leorio ng bato, at si Lirot naman ay papel na humantong na sa kanyang pagkapanalo. Sa pagkatalo ni Leorio ay 10 oras na lamang ang natitira sa kanilang time limit, at si Killua naman ang susunod na sasabak. Ngunit sa kabilang panig, ang mga bilanggo ay nagsisimula ng maawa kay Killua, dahil ang kanyang makakaharap ay ang malupit na serial killer at walang awa na si Jones. Nagulantang si Leorio nang makilala niya si Jones, ayon sa kanya, si Jones daw ay walang pinipiling biktima mapabata man o matanda, ay walang awa nitong pinapaslang gamit lamang ang mga kamay nito. Pilit binalaan ni Leorio si Killua, subalit dumiretso lamang itong papuntang ring at tinanong si Jones kung paano nila isasagawa ang laban. Ayon kay Jones wala siyang pakialam sa pagsusulit na ito, at ang nais lamang niya ay ang dumurog ng laman ng tao, subalit habang nagsasalita si Jones ay sa isang iglap ay nagawang dukutin ni Killua ang puso nito. Bago pa man makapag-react si Jones ay huli na ang lahat, at ang tanging nagawa na lamang niya ay tignan ng kanyang puso, at makalipas lamang ng ilang segundo ay binawian na ito ng buhay. Tagumpay na nanalo ang grupo ng ating mga bida, ang 3 ay nagulat nang sabihin ni Gon na si Killua ay galing sa pamilya ng mga elite assassin. Lumitaw ang 100 sa may gilid, sinabi ni Ippo na patungo iyon sa isang silid at doon nila gugugulin ang nawala nilang 50 oras. Samantala maliban kay Hisoka, may 2 na ding mga kalahok ang nakatapos ng ikatlong pagsusulit kabilang na si Hanzo. Sa kabilang banda, 50 oras na maghihintay ang ating mga bida sa silid na ito, at katumbas iyon ng 2 araw kaya't naghanap na sila Gon at Killua ng mapaglilibangan. Ngayong kailangan na lamang maghintay ng ating mga bida ng 50 oras, kampante si Leorio na sobra-sobra na ang 9 na oras upang tuluyan silang makarating sa pinakaibaba. Subalit tumutol dito si Tomba at Kurapika, sapagkat maaaring makaengkwentro na naman sila ng mga patibong, at nakadepende pa din ang oras nila kung gaano kahirap ang mga pagsubok. Muling ininis na naman ni Tomba si Leorio, at sinabi nito na ipinatalo lamang ni Leorio ang grupo maka-good time lamang sa chicks. Dagdag pa ni Tomba hindi din daw karapat-dapat si Leorio na maging hunter, kaya't kuhang-kuha niya ang pagkabuwisit ni Leorio, at simula ngayon ay hinding-hindi na niya patatahimikin ang konsensya nito. Makalipas ang 10 oras, halos ilan sa kanila ay hindi makatulog, kaya't si Killua ay naghamon ng batuhan ng unan kay Gon. Dahil dyan na istorbo sa ingay si Leorio, subalit nawala ang antok niya nang maamoy ang mabahong paa ni Tomba.
Habang lumilipas ang oras, patuloy lamang ang ating mga bida sa paghahanap ng kanya-kanyang mapaglilibangan, upang hindi lamang mamalayan ang katagalan ng oras. Sa kabilang banda naman, patuloy na din nadadagdagan ang finish line ng mga aplikanteng nakalagpas sa mga pagsubok. Hanggang sa 1 minuto na lamang ang natitira sa oras nila Gon, at lahat sila ay nananabik at nakatayo na sa harap ng pintuan. Sa kanilang paglabas, muli na naman silang dumaan sa ilang mga patibong at pagsubok, may mga pangyayari pang hinabol sila ng rumaragasang bilog na bato. Gayunpaman natagpuan din naman nila ang isang silid na may 2 pinto, kung ang may bilog na pinto ang kanilang pipiliin, dadaan sila sa napakadaling daanan subalit aabutin sila ng 4 na pang 5 oras, at kung X naman ang kanilang pipiliin, madaling daanan at aabutin lamang sila ng 3 minuto ngunit 3 tao lamang ang pwedeng dumaan. Ang silid ay may nakahandang posas para sa 2 tao, at makakatulong ang mga nakamamatay na sandata upang mapagdesisyonan nila kung sino ang mga may iwan. Sa madaling salita, gusto silang paglaba-labanin ng examiner sa pagkakataong ito, subalit ipinahayag ni Gon na pipiliin niya ang bilog kahit na imposible basta't 5 silang makakapasa ngayon. Ipinahayag ni Killua na imposible talaga dahil wala na sa 1 oras ang kanilang time limit, kaya naman si Tomba ay pinairal na ulit ang kanyang pagkainutil at sinimulang atakihin si Leorio. Sa mga sandaling ito lahat na sila ay nagkakagulo, subalit nagawa pa ding makaisip ni Gon ng paraan, kaya't iminungkahi niya na piliin ang mahirap na daan at sa kanila binutas ang pader nito, upang sila ay makapasok sa pinakamabilis na daanan. Kaya't silang 5 ay tagumpay na nakaabot sa finish line sa loob lamang ng 3 minuto, at dahil sa pinakitang katalinuhan ni Gon, bumilib sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Kasama ang mga natitirang mga aplikante, tagumpay silang nakapasa sa 2nd pagsusulit ng Hunter exam. Sa pagtatapos ng 2nd exam, 24 na kandidato na lamang ang natitira na magpapatuloy para sa susunod na pagsusulit. Sinabi ni Ippo na ang kanilang ika-4 at pinakahuling exam ay gaganapin sa Zevel Island, at bago sila magtungo doon ay kinakailangan bumunot ulit ng mga aplikante ng mga numero. Lumapit ang bawat isa at bumunot ng tig-iisang card sa kahon. Nang matapos na ang lahat, sinabi ni Ippo na ang mga numero na nakalagay sa kanilang card ay ang itong kanilang magiging target. Marami sa mga kalahok ang nagtago agad ng kanilang mga numero. Ipinaliwanag ni Ippo na kailangan nilang nakawin ang badge number ng kanilang target, at kung kinakailangan pwede din naman nilang kunin ito sa bangkay nila. Dagdag pa ni Ippo, 3 puntos ang halaga ng numero ng kanilang target, 3 puntos din naman kung may tatago nila ang kanilang sariling badge number, at 1 puntos naman kung mananakaw nila ang numero maliban sa kanilang target. Sa kabuuan, 6 na puntos ang kanilang dapat na makuha para makapasa sa ika-4 at huling yugto ng Hunter exam. Sumakay ang mga kalahok sa barko papuntang Zevel Island, nagpakilala si Kara bilang kanilang magiging guide sa ika-4 na pagsusulit. Samantala ibinulgar ni Gon kay Killua na ang nabunot niyang numero ay si Hisoka, bagamat nababahala si Killua para kay Gon, kitang-kita pa din na naghahalo ang kaba at pananabik sa mga mata nito. At ayon kay Gon, kahit na siya ay natatakot nararamdaman pa din niyang magtatagumpay siyang makuha ang numero ni Hisoka. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakarating na din sila sa Zevel Island, at sinabi ni Kara na ang bawat isang kalahok ay isa-isang bababa depende sa kanilang pagkakasunod-sunod. Ang mga aplikante ay magtatagal sa islang ito ng 1 linggo, sa sapat na iyon para makakuha sila ng sapat na mga numero. Ayon kay Leorio at Kurapika, may kalamangan ang mga kalahok na mauuna, sapagkat maaari silang makahanap ng mapagtataguan at mamanmanan ang magiging galaw ng kanilang target. Hanggang sa nakababa na ang ating mga bida, si Gon ay agad nang naghanap ng mapagtataguan at pumwesto sa isang puno. Iniisip niya kung paano kukunin ang numero ni Hisoka, gayong hindi naman niya ito kayang talunin sa laban, subalit napukaw ang atensyon niya nang makita ang ibang aplikante na sinusundan ng isa. Nararamdaman ng nasa unang aplikante ang presensya ni Puckle, at sa pagpana ni Puckle ay nagawang makaiwas ng kanyang target, subalit agad din naman itong bumagsak sapagkat nadaplisan ito ng palaso na nilagyan ni Puckle ng pampaparalisa. Tagumpay na nakuha ni Puckle ang numero ng kanyang target, namangha naman si Gon sa kakayahan ni Puckle, kaya naman naliwanagan si Gon na dapat siyang maghanda at magsanay,
upang tagumpay niyang maaga ang badge number ni Hisoka. Gamit ang kanyang pamingwit, sinimulan niyang magsanay dahil ito ang gagamitin niya upang makuha ang badge number ni Hisoka nang hindi siya lumalapit. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, pasikreto na pala siyang minamanmanan ni Gareta at binabasa ang kanyang mga galawan. Gayunpaman, at dahil alam niyang hindi sasapat ang galaw ng mansanas upang maisahan si Hisoka, napagpasyahan ni Gon na manghuli ng ibon at obserbahan ang bawat paggalaw nito. Hanggang sa sumapit na ang paglubog ng araw at makikita sila Leoryo at Kurapika, habang si Gon nagpasyang manatili muna sa parehong lugar at determinadong ipagpatuloy bukas ang pagsasanay. Kinabukasan bigo pa din si Gon na makahuli ng ibon, hanggang sa napansin niya ang isda na dinagat ng ibon, dahil doon ay napagtanto niyang kailangang abala din sa iba ang kanyang target, nang sa ganun ay masisigurado niya ang magiging galaw nito. Kaya naman sa susunod na sandali, ginamit niya ang isa sa kanyang mga natutunan, at sa wakas ay tagumpay niyang nahuli ang ibon. Subalit sa isang gilid ay tahimik pa din na nagmamasid si Gareta, at may sapat ng impormasyon kung paano niya matutugis ang ating bida. Dahil sa walang humpay na pagsasanay ni Gon, nagkaroon na ng mga sugat ang kanyang kamay, lumapit sa kanya ang mga Hemiotropic butterfly dahil naaamoy nito ang mga dugo sa kanyang sugat. Biglang naalala ni Gon si Hisoka na nagkaroon ito ng sugat sa balikat, at napagtanto niya na maaari niyang mahanap si Hisoka gamit ang mga paro-parong ito. Subalit ang kanyang natagpuan ay ang naging biktima ni Pokel, agad naman niya itong binigyang lunas at pagkatapos ay nagpatuloy pa din sa paghahanap. Hanggang sa napadpad siya sa talahiban, at sa wakas ay natunton niya din si Hisoka, agad na pinakalma ni Gon ang sarili upang maitago niya ang kanyang presensya. Samantala 2 araw na ang nakalipas at wala pa ding nakikitang ibang tao si Leoryo, subalit isang kaluskos ang kanyang narinig at nakita niya si Tomba. Agad na nagpaliwanag si Tomba na hindi si Leoryo ang kanyang target, at dahil walang ideya din si Leoryo kung sino ang target niya na si 246, nagpresenta si Tomba na kilala niya ang taong iyon at may alam din siya sa mga kahinaan nito. Subalit sa isang kondisyon, sasabihin ito ni Tomba kung bibigyan siya ni Leoryo ng gamot daw sa pagtatae, dahil kahapon pa daw sira ang kanyang tiyan. Pumayag naman si Leoryo ngunit para makasigurado, pinuna muna niyang magbigay si Tomba ng impormasyon, at sinabi ni Tomba na isa itong babae at gumagamit daw ito ng mga sandatang kemikal. At dahil sapat na ang nakuhang impormasyon ni Leoryo nagsimula na siyang kumuha ng gamot, ngunit biglang umatake si Sami at nakuha ng alaga nitong matching ang kanyang badge. Lumalabas na modos talaga ni Tomba ang lahat, ipinagtapat nito na si Leoryo talaga ang kanyang target at nakipagpalitan ito ng card kay Sami. Sobrang nabwisit si Leoryo sapagkat hindi niya akalaing magsasanib puwersa ang baboy ramo at matching. At sa kabutihang palad na gawang harangin ni Kurapika si Tomba, at iminungkahi nito na makipagtulungan kay Leoryo upang mabawi niya ang badge number niya kay Sami. Subalit kahit gaano pa katuso ang matching ay naiisahan din, kaya tagumpay nilang nabawi ang badge number ni Leoryo at nakuha naman ni Kurapika ang numero ni Tomba. At dahil target ni Kurapika si Tomba, siya ay may total ng 6 points ngayon, kaya't iminungkahi niya kay Leoryo na hanapin naman ang target nito na 246, at ang pangalan daw nito ay si Panzo. Sa pagsapit ng bukang liwayway, matyaga pa ding nag-aantay si Gon ng tamang pagkakataon, hanggang sa nakaramdam si Hisoka ng presensya sa kinalalagyan ni Gon. Nagsimulang lumapit si Hisoka sa mga palumpong, inakala ni Gon na bistado na siya ni Hisoka, subalit si Gus pala iyon at hinamon nito ng isang duelo si Hisoka. Ang magaganap na laban ngayon sa paggitan ni Gus at Hisoka, ay perpekto sanang pagkakataon para kay Gon, ngunit napansin ng ating bida na hindi umaatake si Hisoka kaya't hindi niya maituloy-tuloy ang nais niyang gawin. Ayon kay Hisoka, walang saysay kung lalabanan pa niya si Gus sapagkat malapit na daw itong mamatay, ito pala ay may malubha ng sugat sa tagiliran. Alam ni Hisoka na nais ni Gus na mamatay sa isang tunay na laban, subalit tumanggi pa din siya, dahil dito galit na sumugod si Gus ngunit biglang napakaraming mga karayom ang tumama sa kanya. Agad itong ikinamatay ni Gus, at ang mga karayom pala ay galing kay Gitarakor, lumalabas na siya ang may gawa ng sugat ni Gus at ibinigay nito ang numero ni Gus upang pasensya kay Hisoka.
Isa-isang tinanggal ni Gitterakor ang mga karayom nito sa mukha, at lumabas ang tunay nitong anyo. Nagsimulang maghukay si Gitterakor upang matulog, sapagkat sapat na daw ang kanyang puntos upang makapasa ngayon sa pagsusulit. Sa pagsapit muli ng gabi, nagsimula na si Hisoka na humanap ng kanyang target upang ganap ng makumpleto ang kanyang puntos. At hindi nagtagal nakita ni Hisoka sila Leorio at Kurapika, subalit lingid pa din sa kaalaman niya na patuloy pa din siyang sinusundan ng ating bida. Nagsimula nang tumungo si Hisoka sa kinaroroonan nila Kurapika at Leorio, habang si Gon naman ay nagulat ng malamang ang mga kaibigan pala niya ang target ni Hisoka. Nagpasya si Gon na baguhin niya ang kanyang plano at tulungan ang kanyang mga kaibigan, hanggang sa nakasalubong na nila Kurapika at Leorio si Hisoka sa daan. Sinubukang hingiin ni Hisoka ang mga badge number nila Kurapika at Leorio. Sa puntong ito, alam ni Kurapika na wala silang laban kay Hisoka kaya dinaan na lamang niya ito sa isang negosasyon. At dahil 4 ang dalang numero nila Kurapika kabilang na ang sa kanila, payag silang ibigay ang 2 numero na nakuha nila Kila Tomba, subalit hindi sila papayag na kunin ni Hisoka ang sariling badge number nila. Natawa na lamang si Hisoka sa katapangan nila Kurapika at Leorio, at dahil alam naman nilang lahat na wala ni isa sa kanila ang may target sa isa't isa, pumayag si Hisoka sa kondisyon at iminungkahing isang numero na lamang ang kukunin niya. Maingat na nilagay ni Kurapika ang badge number sa puno at saka sila lumayo, at makalipas lamang ang ilang sandali, ipinahayag ni Hisoka na malaki na ang ipinagbago ng dalawa subalit marami pa silang dapat matutunan. Nakahinga ng maluwag si Gon nang magawang makaalis ng kanyang mga kaibigan, subalit nangangamba naman si Gon na baka ang magiging sunod na target ni Hisoka ay hindi siya gustong labanan, mababaliwala lamang ang plinano niya. Subalit sa mga sandaling ito, biglang naglabas si Hisoka ng kakaibang aura at nakaramdam si Gon ng matinding takot. Dahil sa ginawa nila Kurapika at Leorio, nagsimulang lumakas ang killing intent ni Hisoka, kaya naman masyado nang nasasabik itong pumatay. Kinabukasan, nagawa mang kumalma ni Hisoka sa matinding pagnanasa, subalit hindi pa din humuhupa ang kahibangan nito kaya't nagpatuloy na lamang ito sa paghahanap ng biktima. Sigurado si Gon nasa salakay si Hisoka kahit pa magawang sumuko ng susunod na biktima nito, kaya't minabuti niyang mauna, at nakita niya ang isang aplikante na magiging biktima ni Hisoka. Inalam ni Gon ang posibleng lugar kung saan magaganap ang engkwentro, at doon siya naunang nagkubli upang maisakatuparan ang plano. Pinagsikapan ni Gon na muling itago ang presensya niya kay Hisoka, at nang mamataan na ni Hisoka ang kanyang bibiktimahin, agad na sumugod ito at handa ng pumatay. At sa tamang pagkakataon, nagawang makuha ni Gon ang badge ni Hisoka, at saka ang dalawa ay tuluyan ng nagpang-abot. Nang mamataan siya ni Hisoka, minabuti na niyang tumakbo na papalayo, ngunit habang sinisikap niyang makalayo ng husto, bigla siyang nakaramdam ng panghihina at tuluyan na siyang bumagsak. Lumalabas na pasikreto pala siyang tinamaan ng tranquilizer ni Gareta. Humanga siya sa pinakitang abilidad ni Gon subalit pinayuhan niya din ito na matutong bantayan ang kanyang nasa paligid, at saka na ito umalis dala ang mga badge number. Puno ng panghihinayang si Gon ng mga sandaling ito, at ang isang paro-paro na dama po sa kanya, ay simbolo ng kanyang pagkatalo at pagkukulang sa kanyang kakayahan. Subalit biglang bumagsak ang bangkay ni Gareta sa kagagawa ni Hisoka, inilahad nito ang paghanga niya sa taktikang ipinamalas ni Gon. At bilang papuri ibinigay ni Hisoka pabalik ang badge number niya kasama na ang kay Gon, sapagkat kung di dahil kay Gon ay hindi niya malalaman na ang target pala niya ay si Gareta. Ngunit hindi matanggap ni Gon ang ganoong paraan, at kahit malakas pa din ang gamot sa kanyang katawan, nagawang makatayo ni Gon at nais nitong isauli ang numero ni Hisoka. Ngunit tumanggi si Hisoka at binigyan si Gon ng isang malakas na suntok sa mukha. Sinabi nito na muli silang maghaharap kapag kaya na ni Gon na sumuntok ng kagaya ng ipinaranas niya. Sa pagsapit ng gabi, nagawa man ng ating bida na makakumpleto ng puntos, subalit ramdam naman nito ang matinding pagkatalo. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.